Maligayang araw ng Sabat, mga kapatid, mga igsuon, saan man po kayo sa lupalop ng mundo. Kung inaabot po kayo ng Hope Channel, ay amin kayong malugod na binabati ng isang magandang araw po ng Sabado sa ating lahat. Ngayon po'y magtatapos ang ating pag-aaral ng ating Jesus in the Present Tense Journey on the I Am Statement. At tayo po'y natuto sa loob ng 6 na gabi kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus nung binabanggit niya yung kanyang mga katagang ako at ako nga. Mga kapatid, sa ating pagtatapos ay atin pong pag-aaralan ng huling kataga ni Jesus nung sabihin niyang, I am the resurrection and the life. Tayo po ay manalangin. Panginoon, amin pong sasaysayin ang kahulugan nung sabihin mong ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Gusto po naming malaman ang kahulugan po nito. Bigyan kami ng dunong, kausapin po kami ng banal na Espiritu upang maiintindihan po namin ito ng mahusay sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, pag sinasabi po natin na ang Panginoon ang siyang muling pagkabuhay at ang buhay, ang tinutukoy po natin actually dito ay new beginnings. Ano po? Mga bagong pasimula. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral ay magsisimula rin ng bagong panimula. Sapagkat may mga nagtatapos at ang mga pagtatapos ay nangangahulugan ng bagong simulain. At paano nga ba tayo magkakaroon ng bagong simulain sa mga I am statements ni Jesus na ito? Alam niyo po ba kung ano yung magandang pagpapanimula? Look at this. This is a beautiful caterpillar. Kung kayo po ay nakakita na nito, ay malalaman yung ito po'y kumakain ng mga damo, ng mga dahon. At sa kanilang pagkain ng dahon ay sila'y lalaki at lalaki, and eventually, hindi nyo na siya makikita kasi magiging pupa or cocoon. Ang mga cocoon na ito ay kulay green at minsan nagiging kulay brown hanggang sa mawala na rin ito. Mamamatay siya bilang caterpillar at magiging cocoon at mamamatay rin siya. Ang ibig ko sabihin, mawawala siya bilang isang cocoon, and there you go, a beautiful butterfly. Katulad din po nito mga kapatid ng mga buto. Ang mga buto ay iba't iba ang characteristics. Ano po? May mga buto na kailangang ibabad sa tubig para mag-germinate. May mga buto na kailangang ilagay sa init, ilagay sa apoy kung kinakailangan upang sila po ay mag-crack at mag-germinate. Meron din pong mga buto na kailangang ibabad sa malamig. Ang iba naman po'y ilalagay sa tela. Ang iba naman po'y kailangang durugin para sila po'y magkaroon ng buhay. Ang bawat buto ay merong imbryo sa kanyang loob. Merong buhay na nakapaloob. Nakukuvera ng bawat seed. At ang buto pong iyon ay meron ng mga nutrients na kailangan ng imbryo upang siya'y mabuhay. Isang araw kung siya po ay mag-germinate. Mga kaibigan at mga kapatid, karamihan sa mga buto ay tinatanim at kailangan tabunan ng lupa. Bakit? Sapagkat nagsisimula ang buhay ng buto sa kanyang kamatayan. Inyo pong talastasin ito, na ang buhay ng buto ay nagsisimula pag nasimula na siyang mamatay bilang isang seed o buto at magiging halaman. At hindi na natin makikita yung seed, kundi ano na nakikita natin? It's a plant already. Why? Because new beginning, mostly good beginnings, start with dying. Kaya sabi ng Panginoon, gusto niyo bang magkaroon ng buhay? Ang sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Now, let us try to study. Bakit sinabi ng Panginoon yung I am the resurrection? Ano ang background po nito? Let us study, mga kaibigan at mga kapatid, ang sinaysay ng ating Panginoon dito sa libro ng Juan, in the book of John chapter 11. We will see in here, mga kapatid, ang istorya ng isang lalaking namatay. John 11 verse 1 says, Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany. Ang pangalan daw po niya ay Lazaro. The village of Mary, sabi niya, and her sister Martha. Taga doon po sila sa Bethany at meron siyang 2 kapatid, si Mary at si Martha, na mga kaibigan din ng ating Panginoon. It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. Alam niyo mga kapatid, itong si Lazarus pala ay meron siyang
ate, marahil, or kinakababatang kapatid, ang pangalan ay Maria. At naalala niyo po, ito po yung si Maria Magdalena. Ito po yung isang patutot or prostitute kung tawagin natin ngayon. No, subalit yung kanyang kinita, inipon niya at binasag niya yung oil na kanyang binili, yung alabaster box, at yun po ang kanyang ibinuhos sa ating Panginoon at pinunasan niya ng kanyang buhok. Pagpapakumbaba. Ano po? Pinunasan ng kanyang buhok ang paa ni Jesus. And you will see the story. So, nung may sakit si Lazarus na kanilang kapatid, they sent a message to Jesus saying, Lord, he whom you love is ill. Nakita niyo mga kapatid? Si Lazarus ay napakahalaga sa Panginoon, kaya sabi niya ay, ang iyong minamahal na si Lazarus ay may sakit. But when Jesus heard it, He said, anong sinabi ni Jesus? This illness does not lead to death. Hindi niya ito ikamamatay, sigurado ako, ang sabi ng Panginoon. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Kaya sabi niya, so when He heard that Lazarus was ill, He stayed 2 days longer. Ano po? Nag-stay muna siya ng 2 days. Then after this, He said to His disciples, let us go to Judea. Now, when Jesus came, He found Lazarus had already been in the tomb 4 days. That's why there is a song, 4 days late. Ano po? 4 days nang nakaburol si Lazarus, patay na. Bakit kailangang maghintay ng Panginoon ng 4 days? Naniniwala po ang mga Hudyo noon na ang pagtao na matay ng 1, 2, 3 araw, pwede pa rin maging buhay. Near-death experience ang tawag po nila dito. Subalit kung 4 days na mga kapatid, ay talagang patay na. Kaya iniisip nila, kaya si Jesus pumunta doon after 4 days para siguradong isipin ng mga taong patay na nga si Lazarus. Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off. And many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. So marami po ang nagpunta doon upang umiyak. Ang iba po ay sinserong umiiyak. Ang iba naman ay nagkukunwaring umiiyak. At iba pa po ay may mga bayad po sila. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met Him. But Mary remained seated in the house. Nung nalaman ni Martha na meron na si Jesus, nagmamadali si Martha, pero si Mary naiwan. Martha said, to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Nakita niyo mga kapatid? Ang sabi ni Martha, Panginoon, kung sana mas maaga kang dumating, kung sana nandito ka agad, hindi sana namatay ang aking kapatid. Pero ngayon patay na siya. Ano mga kapatid, I think to me, hindi po ito basta-bastang pagkakasabi, but it's his attitude. Nagpapakita ng disappointment si Martha. But remember, our disappointment is God's appointment. Ang mga disappointment ng tao ay appointment ng Panginoon upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. So mga kapatid, narito si Martha, sabi niya, kung mas maaga ka lang, hindi ka na lang sana pumunta. Marahil, sabi niya, ang ibig sabihin ay, na-late ka naman, Panginoon, you're late. You should have stayed where you are. Wala rin magagawa, patay na. But God, ang ating Panginoon, kinomfort niya siya. But even now, sabi niya, I know whatever you ask from God, may faith pa rin. God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Jesus said to her, I am the resurrection. This is now the background. May namatay, kaya ang sabi ng ating Panginoon, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, shall he live. Muli siyang mabubuhay. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Simulan po natin ang ating pag-aaral. Balikan po natin, mag-rewind po tayo ng konti. Nung malaman ni Jesus na may sakit ang kanyang kaibigang si Lazarus, anong sabi niya sa verse 6? So when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Anong ibig sabihin? Hinayaan muna ni Jesus lumipas ang 2 araw at mamatay si Lazarus. Yun ang ibig niyang sabihin. Ang sabi niya, hayaan muna natin siyang mamatay. Because something greater will happen pag hinayaan muna natin siyang mamatay. Mga kapatid, first point. When Jesus said, I am the resurrection and the life, He wants us to have new beginning. And new beginning starts with dying.
Diba? Ang pinakamagandang pagsimulan ng bagong simulain ay sa kamatayan. Look at this. Lazarus was sick, but Jesus made delay that Lazarus could die. Now, I would have to ask you a question. Ano po ang mas magandang miracle? Yung magpagaling si Jesus kay Lazarus kung siya may sakit? O buhayin niya si Lazarus pagpatay na si Lazarus? Which is more powerful? Ano ang mas makapangyarihan doon? Yung binuhay niya? O yung pinagaling lamang niya? That's why Jesus said, hindi mo na tayo pupunta, hayaan mo na natin siyang mamatay because something greater I will show them. When Lazarus died, kaya nga namatay si Lazarus. And Jesus, even him, experienced this death. Now, let us remember our first point. New beginnings start with dying. What caused Christ's death was his unwavering commitment to fulfill the will of his Father. And this is the death that we enter into baptism. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, yung kanyang kamatayan din pala, sapagkat siya rin ay dumanas ng kamatayan, ano po? Ito po ay pagsunod niya sa kanyang Ama. Kaya nga ba, kung tayo rin ay susunod sa Kanya, tayo rin ay kailangang may kamatayan upang magkaroon tayo ng buhay. And that is through baptism. Ano po ang sinasabi ng Roma 6:4? Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Tayo daw po yan, inililibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo doon sa kamatayan. That's like, as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Okay, kaibigan, ang sinasabi ng tekstong ito ay, ang Panginoon na sumunod sa kanyang Ama ay namatay doon sa cross. At ikaw at ako'y mamamatay din kasama niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng bautismo. To be buried with Him, to be buried with Christ is to have begin our what? Own personal journey towards Calvary. Sapagkat doon sa cross na matay at ang sabi niya, ang kamatayang tinutukoy niya ay ang kamatayan din natin sa cross kasama siya. Kaya nga ba, ang ibig sabihin ng mamatay kay Kristo ay hanapin siya doon sa cross ng Kalbaryo at sundan at alamin ang kanyang mga sakripisyo, mga kaibigan at mga kapatid. Intindihin ito. At sa buhay din natin ay i-apply. Kaya nga, ang sabi ng aking nabasa, life does not begin at 40. Sabi nila, life begins at 40. It does not begin at 40. It begins at Calvary. When you follow Christ in Calvary, understanding what He have done for you in the Calvary, then your life, your real life begins. At ito po yung buhay na tinutukoy ng Panginoon. If you want a new beginning with Jesus, because He is the resurrection and life, and have a new life, we've got to what? Look to Calvary. And in Calvary, we will see ourselves dying with Him. And so we have to die to ourselves. How to die to ourselves? We have to have death on our own agenda. Submission to the Father's will. We are all called to trust in God and His plan for our lives when it agrees with our agenda and when it does not. Tayo po'y tinatawagan upang sumunod sa agenda ng Panginoon. Samantalang tayo po ay okay dito or hindi tayo okay dito, ang sabi ng Panginoon, tinatawagan kita, anak. Gusto kong malaman mo, anak, yung aking agenda para sa iyo. At kung hindi man tumugma ang agenda ng Panginoon, kung ang nais ng Panginoon ay hindi tumugma sa iyo, you've got to die with what you want. The agenda of Jesus, yung nais niya, ang siyang matupad, sapagkat ang lahat ng gusto niya sa buhay natin pag natupad ay nagbibigay sa atin ng mas nakalulugod na buhay. Mas maligayang buhay. That's new beginning. Oh, death to our ego. Yung ego natin, mga kapatid, yung ating mga kayabangan minsan, yung ating pagkataong pinagpipilitan natin dapat mapakinggan at masunod. We've got to die on our own ego. Yung mga kagustuhan natin minsan, ano po yung ego? Yun bang, yung dapat ako yung napuri? Or dapat pag nasaktan ka, dapat ako makabawi? Lalaki ako, hindi ako dapat ginaganyan. Dapat daw po ay mamatay ang ating kayabangan. Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay tayo po'y magkaroon ng bagong buhay. There was a father and a son. Ang sabi nung son sa kanyang tatay, "Tay,
Can you give me what does Christian perfection mean? Anong ibig sabihin ng Christian perfection? Alam nyo, sangayon sa kwento ay kinuha niya yung kanyang anak, dinala niya doon sa sementeryo. At doon sa sementeryo, mga kapatid, tumayo daw yung tatay doon sa ibabaw ng grave o ng pansyon. At sinabi niya doon sa pansyon, kinausap niya yung pansyon, ang sabi niya, ikaw ang pinaka masamang taong nabuhay sa mundo. Sinisigawan niya yung pansyon, ang sabi niya, ang pangit ng ugali mo. Hindi ka marunong makibagay. Mas masaya ang mundo dahil patay ka na. Pinuntahan niya yung anak niya, sabi niya, anak, nag-react ba yun? Anong reaksyon nung namatay? Ang sabi nung anak niya, tatay, wala siyang reaksyon, wala siyang sinabi. Ay, ganun ba? Pumunta ulit yung tatay, at ang sabi niya, ikaw ang pinakamabuting tao sa mundo. Nung namatay ka at nawala ka, na-miss ka ng marami. Napakabait mo, napakamatulungin mo, napakamapagbigay mo, sayang at maaga kang namatay. Pumunta siya sa kanyang anak, sabi niya, anak, anong reaksyon niya nung pinuri ko siya? Ang sabi ng anak, tatay, wala siyang reaksyon, wala siyang sinabi. O kaibigan, ang sabi ng tatay, yan ang Christian perfection. This is Christian perfection. The dead man stands before his God and hears him alone. He is unswayed by condemnation or praise. Truly, this man has achieved Christian perfection. O kaibigan, ang mamatay pala kay Kristo at ang magbuhay sa Kanya, wala na tayong pakialam sa sinasabi ng mundo. Because what we know is that we want to listen only to our God. Mahirap. Subalit ito ang Kanyang sinasabi. Madali tayong mag-react. Pero ang sabi niya, huwag nating pakinggan ang mga bagay na siyang sisira ng ating Christian perfection. Kaibigan, ang ibig palang sabihin ng dying to self ay death to our material possession. Believing that God owns it all. Kailangan nating mamatay sa ating mga passion at sa ating mga desire, mga kapatid at mga kaibigan ko. Kailangang mawala sa atin ang ang kagustuhan natin sa ating sarili. Kaibigan, ang sabi ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito, mamatay ka mula sa iyong passion, sa iyong sariling desire, sa material possession. Hindi ibig sabihin to na ipamigay mong lahat, ipagbili mo na. No. Ang ibig sabihin nito ay sino ang iyong inuuna. Kung ang iyong kaisipan, kung ang iyong oras ay inuubos upang magtrabaho at makamit ang iyong mga ninanais, then you have to die on that. Sapagkat ang new beginning ay nagsisimula sa kamatayan, sa mga sariling gusto natin. Right? Number 2, new beginning should be driven by devotion, not emotion. You remember Christ, nung nalaman niya na namatay na itong si Lazarus. Alam niyo, sabi niya, huwag muna tayong pumunta. While everybody is panicking, tara punta na tayo, siguro marahil mag-apura tayo. Ang sabi nung nagsabi sa kanila, mamamatay na siya, punta na. But Jesus was so relaxed. Because Jesus is never affected by this world. Hindi siya naapektuhan. Mahal niya si Lazarus. Subalit alam niya na meron siyang mas higit na kailangan. That is devotion to the Father than to his emotion. Mas inuna niya yung debosyon niya sa kanyang Ama kaysa yung emosyon na kanyang nararamdaman. And this is how to start and continue a new beginning. When Jesus said, I am the resurrection and life, ang sinasabi niya sa iyo ay, kung gusto mong magkaroon ng totoong buhay, mas unahin mo yung debosyon kaysa yung emosyon. Alright? So, when Martha heard that Jesus was coming, he went and met him. But Mary remained seated in the house. Martha said to the Lord, Lord, kung sana naririto ka, hindi sana namatay. This is what we call impression. Ano po ang sinasabi ng Review and Herald's August 3, 1886? Impressions and feelings, emotions, are no sure evidence that the person is being led by the Lord. Satan will, if he is unsuspected, give feelings and impressions. O kaibigan, to have new beginning after hearing the I am statement of Jesus.
ay hindi lamang ito, pagkatapos nating mapakinggan ito mga kapatid, ang series na ito, ay ay lalapit tayo sa Panginoon, natuwa ako, na-inspire ako, then after some time, nawala na naman yung peak ng emotion, balik ulit sa dati. No, if we want to have a new beginning with Jesus, it should be based on our devotion to Him and not our emotion, the spur of the moment. Ano po? Isang lalaki, he is a pirate. All his life, he was killing, he was stealing. He was getting others' possession. He was destroying others' possession. Nag-decide po ang pirate na ito. Akala ko ang mga pirate ay hindi nagre-retire. Namamatay na lang sila. Pero ito, nag-decide siyang mag-retire at uuwi na sa kanila. And all his belongings, all his treasures, inilagay niya sa isang treasure chest. And he took this treasure chest. He embraced that treasure chest. Niyakap niya, kinalong niya, sumakay siya sa bangka, pumakay siya sa barko, na yakap-yakap niya. At ang sabi niya, itong treasure chest na ito, hindi lamang ito yung kayamanan ko, ito yung buhay ko, nandito yung aking buong pagkatao, nandito yung kanyang emotion. Nandito, sabi niya, ang lahat ng pinag-arapan ko, kahit anong mangyari, hindi ko bibitawan. And because the journey took a little longer, nagkaroon ng bagyo at lumubog yung bangka. Hawak-hawak ng piratang ito yung kanyang treasure chest. At samantalang lumulubog yung bangka, ay lulubog na rin siya, tumalon siya sa dagat. He did all his best para hindi mawala sa kanya yung treasure chest. Pero samantalang hawak niya, ay lumulubog na rin siyang kasama ng kanyang kayamanan. Oh, dearly beloved, samantalang siya ay lumulubog, ay hindi na siya makahinga, sinusubukan niyang ilangoy, subalit napakabigat ng kanyang treasure. All his emotion is in that treasure. Pero kailangan niyang pakawalan upang siya ay mabuhay. Kaibigan, ano po ang ating sinasabi ngayon? Kung gusto po natin na magkaroon ng new beginnings with Jesus after hearing His I am statement that He will resurrect our dead spiritual life, and He will be our life, ay iiwan natin anumang nakakasagabal. At number 1 ay yung panandaliang emosyon at pakiramdam. Pangatlo, so we want new beginnings. When Jesus said, I am the resurrection and the life, He wants you to have new beginning. And new beginning is only possible through the great I am. Look, in verse 39, Jesus said, take away the stone. Dumating na si Jesus. Dumating si Jesus sa Bethany. 4 days nang late, patay na. That time, nangangamoy na yung bangkay. Alam niyo po, pag ang tao namatay, inuuod na siya. Kasi tumigil na yung flow ng kanyang ng blood, hindi nila inimbalsamo, kaya mabaho na siya. Hindi nila tinatanggal yung dugo sa kanilang pag-imbalsamo, hindi kagaya sa ginagawa ngayon. Ang pag-iimbalsamo lang nila ay mga herbs na binabalutan. Kaya ang sabi nila ay mabaho na. But Jesus went there. Pumunta si Jesus sa kanila, at ang sabi niya ay posible ang resurrection with the great I am. And new beginnings is possible with the great I am. Ang sabi niya, Martha, the sister of the dead man, said to Him, Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead for 4 days. Jesus said to her, did that I tell you that if you believe, you would see the glory of God? Then he had said these things. Nung sinabi niya na ito, he cried out with a loud voice, Lazarus, come out. Then the man that is dead came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. And Lazarus, finally mga kapatid, nabuhay si Lazarus. Nung nabuhay si Lazarus, mga kapatid, hindi ko alam kung gaano sila natuwa. Pero ang buhay ni Lazarus, mga kapatid, yung siya'y nabuhay, hindi ibig sabihin, hindi na siya mamamatay ulit. Ano po? Sapagkat namatay nga naman ulit si Lazarus. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang kailangan nyo ay ako. I am the resurrection. And I do not just give resurrection, I also give life. And I give this life again and again. Ano ba ang kailangan ni Lazarus that time? Aking iniisip, mga kapatid, alam nyo, si Lazarus, ang kailangan niya that time ay resurrection ng power. Isipin po natin ang buhay natin ngayon. Ano ang kailangan ko ngayon? Ano kaya kung si Lazarus binigyan nila ng education that time?
Ano kaya kung samantalang si Lazarus ay walang buhay, ay pinadalihan nila ng best teachers in the world? Or maybe si Lazarus dinalas nila sa most prestigious university at doon siya inilagay. Do you think that will take effect? Magkakaroon ba ng epekto kay Lazarus ang education nung siya'y patay? Kahit anong galing pa, walang epekto ang edukasyong iyan. Hindi siya matututo, walang reaction. What if nagdala sila ng maraming clown? Dinala siya sa mga lugar kung saan may pleasure. Will that affect Lazarus? Will that affect Lazarus? Magkakaroon ba ng epekto kay Lazarus, mga kaibigan at mga kapatid, kung kung dilagyan siya ng mga entertainer doon? Of course, hindi. Paano kung nilagyan ng maraming kayamanan si Lazarus? Magkakaroon kaya siya ng buhay? Will that take effect? No, of course. Ang kailangan ni Lazarus that time ay hindi edukasyon, hindi kayamanan, hindi yung mga gusto natin ngayon. Ang kailangan niya ay resurrection. Kaya nga ang kailangan niya lang ay ang Panginoon. O kaibigan, ang kailangan lang pala natin ay ang ating Panginoon. And when He said, I am the resurrection and the life, He's not just talking about the resurrection when you die one day, kung hindi pa siya darating. Yung life na tinutukoy niya ay hindi lamang yung life na ating matatamasa, kundi yung vitality ng buhay ngayon. That when we follow Him, that when we take Jesus in our lives and believe that He is the resurrection and the life, kaibigan, malalaman mo na magkakaroon ng bagong kahulugan at purpose ang iyong buhay. At yan ang buhay na Kanyang tinutukoy. Kaibigan, ang sabi nito, Christ not only came to add years to your life, He came to add life to your years. He came to give you life and life more abundantly. Ang Panginoon pumarito, hindi para bigyan ka ng buhay kasi buhay ka na, kundi bigyan ng kahulugan yung buhay mo. Hindi para bigyan ka ng maraming taon sa buhay, kundi bigyan ng buhay yung iyong maraming taon na ipinagkakaloob niya sa iyo. Kaya nga ba, sa John 10 verse 10, it says, the thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. I am come, ang sabi ng Panginoon, that they might have life. And they might have it what? Abundantly. Pag ang tayo po mga kaibigan at mga kapatid, ay naniwalang si Kristo ang resurrection at ang buhay, magkakaroon tayo ng bagong buhay. And this is what? Newness. Newness in prayer. After believing that Jesus is the great I am, He is the what? He said, I am the resurrection and the life. Nalaman mo na sa Kanya may buhay at muling pagkabuhay. Magkakaroon ng ibang espiritu, magkakaroon ng ibang karanasan maging ang iyong pananalangin. There will be newness and compassion, nas nagiging mabuti tayong tao, mapagbigay at mapagmahal. There is newness in hearing God, na nagiging mas makabuluhan yung bawat pinapakinggan natin sa Hope Channel at sa Adventist World Radio. Nagkakaroon tayo ng bagong sigla at bagong lakas. Na ang sabi niya ay, naririnyo tayo na parang mga agilang lumalakas. There will be newness in insight, na maging yung mga binabasa natin sa banal na kasulatan, nagkakaroon ng maraming meaning. Ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. And right now, what kind of life do you live? Ang sabi nila, ang kamatayan ay hindi lang yung namamatay ka na at wala ka na. Nagsisimula ang kamatayan pag wala ng dahilan yung iyong pag-exist. When you lose the meaning of your existence, of your purpose, then you start dying. Kaya kailangan ng mayroong meaning ang bawat araw-araw natin. And Jesus said, I can give you that life vitality. Bibigyan kita niyan when you come to me. To end this series, mga kapatid, let me give you a story. There is this Cherokee Indians. Itong doktrina, itong kultura ng mga Cherokee Indians ay napakaganda. Alam niyo po ba, na pag 12 years old na yung isang binatang Cherokee, ay magiging binata na siya when he comes 13. Magiging, hindi na siya bata, kundi magbibinata. Merong gagawin silang ritual na bawal nilang ikwento. Ayan, naikwento ko na. Ayan, bawal nilang ikwento. Itong isang 12-year-old boy na Cherokee Indian ay kanilang i-blindfold siya ng tatay. Ang kasunduan, bawal nilang i-share yung kwento nila.
At hahawakan ng tatay yung kanyang kamay habang naka-blindfold. And they will go to the jungle. At samantalang naririnig niya yung kanyang, yung paligid, maraming mga umuungol na leon, may mga mababangis na hayop, maririnig niya yung kakaibang mga tunog sa paligid. Bawal niyang tanggalin yung kanyang blindfold hanggang sa kinaumagahan. And the instruction is, yung Cherokee Indian boy, upang maging tunay na siyang binata, kailangan niyang umupo doon. Matutulog siyang mag-isa, iiwan daw siya ng kanyang tatay. At kailangan niyang tanggalin lamang yung kanyang blindfold pag naramdaman niyang mainit na at meron ng araw. Mga kapatid, ang Cherokee Indian boy ay kailangang magtiwalang hindi siya mamamatay, pero maraming umuungol. Pero hindi alam ng Cherokee Indian boy na ito, na yung kanyang tatay ay hindi pala aalis. Ang akala niya iiwan siya. Pero sangayon sa kasunduan, sangayon sa kultura, yung tatay ay aakyat sa puno o malapit lang at babantayan niya yung kanyang anak. This is not just a test for that boy but for the father. Na kailangan pag may sumugod sa kanyang anak, kailangan niya itong maunahang patayin, pigilan upang maproteksyonan ng kanyang anak. Na kung hindi niya kayang proteksyonan, mas maganda pang yung tatay na lang ang mamatay. Sapagkat nakakahiyang mamatay ang kanyang anak. The father will do his best para proteksyonan yung kanyang anak. Kinaumagahan, hindi magpapakita yung tatay. Tatanggalin ng Cherokee Indian boy ang kanyang blindfold. And yes, makikita niyang maraming patay na mababangis na hayop sa paligid. Subalit magtataka siya, sino ang nagligtas sa kanya? Kaibigan, as we journey on the I am statements of Jesus, marami tayong pagsubok na dadaraanan sa buhay. But if you will accept Him as the great I am, parang tatay ng Cherokee Indian boy, babantayan ka niya, iingatan ka niya, hindi ka niya pababayaan. At siya ang iyong magiging kanlungan. Jesus said, I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Gusto mo ng bagong buhay? Lumapit ka sa Kanya at Kanya-Kanyang tutulungan. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagsama sa ating gabi-gabing pag-aaral. Nalaman natin that Jesus is the bread of life. He satisfies us. Nalaman natin Jesus is the light on this darkened world. Siya yung ating ilaw. He guides us. Nalaman natin Jesus is the door when He said, I am the door. Siya po yung pintuan natin upang tayo'y magkaligtasan. O nalaman natin mga kapatid that He is the way, the truth, and the life. Sapagkat siya po yung totoong daan papunta sa ating Ama. Siya po yung nagsasabi lang ng katotohanan sapagkat sa Kanya galing ang katotohanan. At siya po yung buhay. Nalaman din po natin mga kaibigan at mga kapatid na ang ating Panginoong Jesus na ating pinaglilingkuran ng Good Shepherd, siya po yung mabuting pastol na umaalalay sa atin. Kaibigan, ngayon nalaman mo na kahit mawalan ka ng buhay ay merong bago kung tayo po ay nasa Kanya. At ngayon kahit ikaw'y buhay pa, kung wala kang kasiyahan sa Kanya, kung ikaw ay nagiging makamundo, lang sabi ng Pablo, bagaman buhay ka sa kalayawan, ay patay ka na rin kung walang Diyos sa iyo. Because He is your life. He is giving you vitality. He is giving you beginning and new life. Tandaan po natin siya because He is the great I am. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga paalala. You are indeed the great I am. When thou shalt come in the eastern sky on that blissful day, we would love to see you, would love to hug you, and we would love their Heavenly Father to hear personally from you. Again, the 7 I am statements. Gusto ko naming mapakinggan na sinasabi mo yon. Sapagkat yan po ang aming naging inspirasyon, samantalang naglalakad kami sa madilim na mundong ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pag-anyaya, at sa patuloy niyo pong pag-iingat sa bawat isa. Gabayan po kami hanggang sa makita na naming personal, the God, the great I am. In Jesus' name we pray. Amen.
Our lives we will surrender to walk by faith, not sight. We'll proclaim His name victorious, so all the world will know. Till we someday meet the Son of Man, we must let His truth be known. We'll praise His name, no matter what the cost. We'll raise Him high, so the world won't be lost. And if by chance He calls us home before we meet again, won't you take the name of Jesus to the hearts of this great land? In the streets are hungry children who are starving for some bread. They only want